Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-256 na kabanata. Ang proposal. Si Alex ay sobrang saya, binuhat niya si Debbie at idinuyan sa kanyang mga bisig. Ang ilang mga turista ay napansin sila at naging larawan kung gaano sila kasaya. Ibaba mo ako, wika ni Debbie na nakabungisnis. Ibinaba ito ni Alex. Namula ito sa kahihiyan, at naisip niya na karapat dapat itong mahalin. Maingat itong ibinaba ni Alex, at marahan na hinalikan sa labi. Debbie, pakakasalan mo ba ako? Wika ni Alex. Ngumiti ito. Pakakasalan mo ba ako? Tanong muli ni Alex. Iniyuko ni Debbie ang kanyang ulo, at pasilip na sumagot. Oo, mahinang wika nito. Ano? Tanong ni Alex, na sobrang saya. Ano ang sinabi mo? Maliwanag niya itong narinig pero gusto niya muling ulitin ito. Hindi ka ba nakikinig? Wika ni Debbie na nanunudyo. Nakikinig ako, nakangiting wika nito. Sinabi mo na pakakasalan mo ako. Hinawakan nito ang kamay ni Debbie, at sinabi, pwede bang magpakasal tayo sa lalong madaling panahon? Kung kailan mo gusto, sagot ni Debbie. Pero kailangan ko munang makipag-ayos kay David. Okay, asawa ko, wika ni Alex, at iniakbay ang kamay sa balikat nito. Kumain na tayo ng hapunan. Sa salitang asawa, si Debbie ay lalong namula, pero siya ay kinilig. Magkasama silang kumain ng hapunan hanggang 7 o'clock ng gabi. At pagkatapos ay inihatid ni Alex si Debbie sa kanilang bahay. Si Charles at Lindsay ay nakaupo sa living room, na naghihintay sa kanila. Hello, bati ni Alex. Nagkatinginan sila ni Lindsay. Naalala ni Alex kung paano ito tumayo sa kanyang harapan, upang pigilan ang pagbaril sa kanya ng mga security guard ni Reginald Drake. Masaya siya dito, pero mukhang malungkot si Lindsay, kaya tumingin siya sa iba. Iniiwasan makipag-eye contact. Alex, wika ni Charles Marble. Maliwanag na napapasaya mo si Debbie. Nakita niya na magkahawak ito ng kamay, at nakangiti sa isa't isa. Tumingin si Alex kay Charles at sinabi ng seryoso, mahal ko si Debbie. Tinanong ko siya kung papakasalan niya ako, at pumayag siya. Ibibigay mo ba sa amin ang basbas? Si Lindsay ay nanigas at napatingin kay Alex. Si Charles ay sobrang saya. Sa oras na madiskubre ng Clifton family na si Debbie ay nasa kanya. Siguradong maghihiganti ang mga ito. Pero kung papakasalan siya ni Alex, mapuprotektahan siya ng pamilya Ambrose. Sa palagay ko ay mahusay kayong magkapareha, wika nito, at ibibigay ko ang aking basbas. Si Alex at Debbie ay ngumiti. Pero Alex, ang lahat ay alam na si Debbie ay asawa na ni David, pagpapaalala ni Charles. Ang seremonya ay hindi natapos, pero ang lahat ay umasa na ito ay natapos. Pwede itong magdulot ng problema. Kaya umaasa ako na mapagtatakpan ka ng pamilya mo mula dito. Kung ang Drake family ay maglalabas ng balita, ito ay makakaabot sa Baltimore na lugar ng mga Clifton. Si Alex ay napayuko. Siya ay itinakwil na ng kanyang pamilya. Kaya hindi ito makakatulong. Si Charles ay pumayag lang na magpakasal sila, dahil si Alex ay mula sa mayamang pamilya. Kung aaminin niya ito, babawiin ba ni Charles ang kanyang basbas? Ayaw niyang aminin na siya ay hindi na miyembro ng pamilya Ambrose. Hindi alam ni Charles ang nakaraan ni Debbie. Sa isip niya, okay lang na sabihin niya dito. Alex, nag-aalala ako sa Clifton family, wika nito. Ang Clifton family, pagtataka ni Alex. Ano ang gagawin nila kay Debbie? Saka sinabi ni Charles ang tungkol sa kanyang pag-ibig kay Cynthia Clifton. At kung paano ang tatay nito, na si Jessup, ay hindi sumang-ayon. Ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari sa kanilang anak, si Debbie, at kung paano ito namatay nang sinubukan tumakas. Naniniwala si Alex na si Debbie ay simpleng babae lamang. Hindi niya inaasahan na siya ay apo ni Jessup Clifton. Minamadali kong mag-asawa si Debbie, dahil ayaw kong makuha ang atensyon ng Clifton family, paliwanag ni Charles. Sila ay talagang maimpluwensya. At hindi ako sigurado kung pinaoobserbahan nila ako. Umaasa ako na kapag napakasalan mo si Debbie, ay mananatili itong sikreto. Sa oras na malaman ito ng Clifton family, malalagay sa gulo ang pamilya ko, pero hindi na ako nag-aalala dito. Gusto ko lang na maging ligtas ang aking anak.
Kaya pakiusap sabihin mo sa iyong pamilya na panatilihin itong sikreto. Si Lindsay at Debbie ay nakaupo sa magkabilang tabi ni Charles. Naiintindihan ko, pero, kagabi, ang aking pamilya ay itinakwil ako. Kaya hindi ko magagamit ang kanilang impluwensya. Ang lahat ay nabigla. Nabanggit ko na ito kanina, at mukhang hindi naman kayo nag-aalala. Naalala ni Charles na sinabi ito ni Alex, pero inisip niya na ito ay nagbibiro lang. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Charles na tinakpan ng kamay ang kanyang mukha. Si Debbie ay pinag-uusapan na sa Washington DC, at kung walang may maimpluwensya na mahihigitan ang istorya. Hindi magtatagal ang Clifton family ay malalaman ang kanyang kinaroroonan. Papa, okay lang, wika ni Debbie, na pinipilit kumalma. Huwag munang alalahanin ang tungkol sa Clifton family. Ayaw niya sa Clifton family, dahil ito ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang magulang. Tama po, protektahan ka namin, wika ni Lindsay. Si Joseph Clifton ay nakaupo sa mansyon ng pamilya sa Baltimore. Ang kanyang anak na si Rufus ay kumatok sa pintuan ng kanyang opisina, at nagmamadali. May hawak itong larawan. Si Joseph ay hindi man lang tiningnan ito. Papa, wika ni Rufus, habang inilagay ang larawan sa lamesa. Si Joseph ay tumingin sa larawan, maliwanag na walang interes dito. Pero nang medyo lumapit siya dito, nakita niya ang jade pendant. At inagaw niya ang larawan upang suriin ito. Ang kanyang paghinga ay bumilis at nadagdagan ang pagiging excited. Tingnan mo ang pang-apat na tao sa kanan, turo ni Rufus. Ang mata ni Joseph ay nanlaki. Hindi ito maari, wika niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Papa, hindi siya ang kapatid ko, wika ni Rufus na may malungkot na ngiti. Hindi ito si Cynthia. Ito ay ang kanyang anak. Ang bata na inakala nating patay na. Ang larawan ay kuha sa kasal ni David Drake at Leona Marvel. At ang larawan ay nagpapakita tungkol sa pagdampot ni Debbie ng jade pendant na nasa lapag. Siya iyon, wika ni Joseph. Nahanap muna ang aking apo, nasaan siya? Siya ay na kay Charles Marvel, wika ni Rufus. Si Joseph ay tumitig sa kanya, nakakuyom ang kamao sa galit. Natanggap ko lamang ang larawang ito, at hindi ako sigurado kung ano ang nangyari. Mukhang si David Drake, ang pinakamatandang anak ng Drake family ay nagpakasal kay Leona Marvel, natutuong si Debbie. Dumating siya sa pamilya Marvel 4 na buwan na ang nakalipas. Pero hindi natin alam kung paano siya napunta doon. Si Joseph ay nagdabog sa kanyang lamesang opisina, at ang ilang mga bagay ay nahulog. Ang Marvel family ba ay gusto nang mamatay, galit na wika nito. Sa loob ng 20 taon, simula nang mamatay si Cynthia. Si Joseph ay hindi tumigil sa paghahanap ng impormasyon kay Debbie. Iniisip niya na dinala ni Carla ito kay Charles. At nagpadala siya ng mga tao, upang bantayan ang bahay ng Marvel. Pero si Debbie ay hindi dumating dito. Sinabi ni Joseph kay Charles, kapag dumating si Debbie ay ipaalam agad ito sa kanya. Binalaan siya na ang kabiguan ay magreresulta ng paghihiganti. Walang ibinahaging impormasyon si Joseph kay Charles. Sa loob ng 5 taon, nagpadala siya ng mga tao upang i-monitor ang pamilya Marvel. Pero wala silang nakita. Pero ngayon siya ay nagpapadala ng mga tao sa Washington tuwing 6 na buwan. Ang huling report ay walang katibayan tungkol kay Debbie. Kaya hindi napagtanto na si Debbie ay nakila Charles na ng 4 na buwan. Magpadala ka ng mga tao sa Washington DC, upang makipag-deal kay Charles. Utos ni Joseph na nakatitig kay Rufus. At pagkatapos ay ibalik si Debbie dito. Papa, narinig ko na ang kasal ay hindi natapos, wika ni Rufus. Maraming mga tao ang na-injured sa kasal. Kasama na ang mga sikat na fighters. Katulad ni Ryder Dixon, Marco Moreno, at si Damian North. At mayroon pang martial experts. Si Cliff Monson. Malubha din itong nasaktan. Pero walang nakakaalam kung sino ang tumalo sa mga ito. Si Joseph ay nabigla. Sigurado ka ba na ang impormasyon mo ay tama? Oo, sagot ni Rufus. At kahit na ang Drake family ay hinayaan lang ang balita na pinag-uusapan ng mga tao. At ang ibang maimpluwensyang pamilya ay alam din kung ano ang nangyari. Ito ang aking ipinagtataka. Bakit ngayon lang natin ito narinig? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe?
bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.